Sa panahon kung kailan kotse, bus at jeep ang naghahari sa kalsada, ang imahe ng tren sa syudad ay marahil isang lumang alaala na lamang. Katunayan, dalawang bagay na lang ang pumapasok sa isipan kapag nalalagay ito sa balita. Ang mga bahay along Dariles at ang mga naaksidente sa crossing nito. Pero ang di alam ng karamihan, minsan sa ating kasaysayan, ang tren ang pinakamakapangyarihang instrumento noon ng pagbabago. Kaya nitong maghatid ng progreso, magpanalo ng mga digmaan, at humubog ng kasaysayan. Minsan nang sinabi na kung nais mong magtayo ng lipunan, magtayo ka muna ng daang bakal. Dahil kung saan tumatawid ang tren at ang riles nito, doon din daw dadaan ang pagbabago. Ganito ang paniniwala noon ng mga Kastilang minsang naghari sa ating bansa. 1892, itinayo ang unang riles ng tren sa Pilipinas, ang Manila-Dagupan Line. Mga British engineers ang gumawa ng mga unang riles. Primera klase ang lahat ng materyales. Kasi before that, transportation talagang walang kakwenta-kwenta eh. Or talagang mahirap, dali ng gumalang tao at ang mga gamit, mga paninda, mga anything for commerce. So ito lang yung talagang umpisa na going into the modern industrial period. It was the biggest government corporation. At that time, world class. World class siya kasi British, ang specific, lahat, almost all the materials, madaming materials yan, design and specifications, and many of the materials imported. At totoo nga, singbilis ng tren ang pagdating ng progreso. Lahat ng bayang nadaanan nito mula Maynila, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Dagupan, dinaanan din ng pagbabago. The railway system is a decisive factor in particularly regional development. Rail really provides massive access to areas kasi ang laki ng ano niya, hindi bus yan kung ilan yan eh. Potentially that can really open up a place for thousands of travelers, riders. Second, yung freight, yung potential freight, yung carriage ng goods and services. Pero sa ilalim ng mga Amerikano, nagbago ang takbo ng biyahe. Americans encouraged the use of the automobiles kasi remember, they were one of the major manufacturers of that. At saka sumusunod lang naman din tayo sa what was happening in the US mainland. No? Ang tendency natin sakay, kotse, gano'n. So in the north, ang dami nag-proliferate yung road system na kumbaga naging non-competitive at that time, yung railway system. Kumbaga nalugi, no? At lumaki ang lugi. Sa main depot ng PNR sa Tutuban, nakaimbak pa ang mga lumang tren ng sinauna. Sinong mag-aakala na minsan pala itong naghatid ng pag-asa? Kung titingnan mo kung gaano nakaluma at sira-sira ang itsura ng tren na to, di mo iisipin na minsan sa ating kasaysayan ay naging mahalagang instrumento ng pagbabago ang mga tren katulad nito.
Pero sa ilalim ng mga Amerikano, mas binigyang halaga nila yung pagpapatayo ng mga highways, pagpapatayo ng mga kalsada, pagkakaroon ng mga kotse, bus at iba pa. Dahil dito, unti-unting nawalan ng importansya ang ating railway system. Nalugi ito hanggang noong 1988, tuluyan ng nagsara ang Manila-Dagupan Line. Sa pagsasara ng Manila-Dagupan Line, unti-unting nakalimutan ng mga taga-Luzon ang tren. Pero ano kaya ang nangyari sa mga daang bakal dito? Gamit ang isang lumang mapa ng Manila-Dagupan Line, hinanap namin ang mga sinaunang daang bakal. Sa May Kawayan, Bulacan, isang lumang gusali ang makikita sa gilid ng highway. Ang litratong ito ay kuha noong March 1899 sa kasagsagan ng Philippine-American War. So makikita mo dito, yung battleground ay nasa train station. May riles ng tren at merong estasyon ng tren dito. Pero ang sabi dito, this was taken somewhere in Bulacan. Hindi nila sinabi kung saan sa Bulacan. Pero kung mapapansin mo, two-story yung train station dito. Parehong-pareho dito sa two-story train station dito sa May Kawayan. So kung tama ang ating hinala, this photo may have been taken dito sa May Kawayan, Bulacan. Ngayon, kung yan yung train station at nandito yung riles, dapat tumatawid dito yung riles ng tren. Tingnan natin kung tama nga tayo ng hinala. Dapat may riles ng tren dito. Wala dito. Dito. So, dapat tumatawid dito. Ito. Ayun, bingo. Walang kamalay-malay yung mga tao dito na itong lumang train station na ito at yung riles na ito, dito dati naglaban-laban yung mga Amerikano at mga Pilipinong sundalo noong 1899. Count your change before leaving the ticket window. Wow! Original pa siguro ito. Marupok at malapit ng bumigay ang mga sahig at haligi ng lumang istasyon ng tren na ito. Pero sa kabila ng karupukan, ramdam pa rin ang kasaysayan na minsang nasaksihan ng mga pader na ito. Ang mga gera at putukan, mga bayaning minsang dumaan sa mga riles nito. Pagkatapos ng May Kawayan, nagtungo kami sa Giginto, Bulacan. Dahil sa estasyon ng tren umiikot ang mundo noon ng mga taga-probinsya, inisip ko baka malapit lang sa poblasyon ang lumang estasyon. Ito yung pamahalaang bayan ng Giginto, Bulacan. Ang hinahanap natin yung train station ng Bulacan. So kung ito yung munisipyo, baka malapit lang dito yung estasyon ng tren. Magtanong tayo. Kuya, alam niyo po kung saan yung lumang estasyon ng tren? Lumang Estasyon ng tren. Doon po sa May Cruz. Sa May Cruz po, sa... Dito lang po, sa May Malapit Palengke lang po. dito. Opo, Malapit lang po dito. Malapit lang po. Malapit sa palengke. Opo, yung po. Ano po kayo, kakaliwa po. Andun na yung riles. Opo. May riles pa ba? Wala na. Wala na po. Wala na po. Pero yung estasyon nandun pa. Wala na rin, di po binaklas na rin ano. Binaklas na rin. Nasira na raw ang lumang estasyon. Hindi ko na raw ito makikita sa ngayon. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Pilit kong hinanap ang lumang estasyon ng tren ng Giginto, Bulacan. Sa dulo ng palengke, isang lumang gusali ang bumungad. Ito na! Durog-durog na. Yung red bricks, oh! Wow! Luma-luma na. Sa isang bahagi ng pader, nakasulat ang aking hinahanap. Giginto,
1896? 1896, kasagsagan ng pag-aaklas laban sa mga Kastila. Isang grupo ng mga private Espanyol ang sinalakay ng mga katipunero sa Giginto, Bulacan. At dito sa lumang estasyon ng tren na ito, naganap ang madugong kasaysayang iyon. Pero ngayon, mga halaman at basura na lamang ang nakikinig sa mga bulong ng lumang pader. Malapit nang kumuho ang estasyon ng Giginto, kasama ang lahat ng alaala ng nakaraan. Mahalaga rin ang naging papel ng tren sa mga digmaan. Ilan sa ating mga bayani nakibaka sa loob mismo ng mga gusaling ito. Ang hawak ko dito ay ilan sa mga litrato na kuha ng Philippine-American War, mga 1899, circa 1899. At kung mapapansin mo dito sa mga litratong ito, ang common denominator nila, palagi silang along the Riles. So halimbawa ito, mga sundalo na papunta sa gera, andun yung Riles. Mga sundalong nagre-retreat, andun na naman yung Riles. Sa bayan ng Malolos sa Bulacan, isang pulang gusali ang saksi sa digmaan. So parang naging battleground ang train station. Oo, kasi yan ang axis of the Philippine-American War in Luzon. Para bang yan yung linya ng tren, yan ang diyan nag-a-advance at diyan nagre-retreat yung Amerikano at saka Pilipino. Front line was defined by the railroad, where the battle along the railroad took place. So from Malolos, tapos patras siya kasi na maabante yung hinahabol si Aguinaldo noon. Kaya every station makapture ng Amerikano, susubukan nila ng Pilipino sirain yung railroad para hindi maka-advance yung Amerikano. Sa huli, nagtagumpay rin ang mga Amerikano at tuluyang nasakop ang mga train station sa Luzon. Kuha ito noong 1899 sa Malolos train station nung panahon na nakuha na ng mga Amerikano yung control ng train station. So yung makikita ninyo, may mga Amerikanong sundalo pa na nakatayo at saka nakaupo dito sa train station na ito. More than 100 years later, ito na yung itsura ng Malolos train station ngayon. At kung magbabasihan natin itong litratong ito, nandito yung Riles sa harap, so dapat nandito sa aking kinatatayuan yung Riles. Of course, sa ngayon, non-existent na ito. Pero yung structure ng train station ay intact pa. Opisina na ngayon ng North Rail ang lumang estasyon ng tren sa Malolos. Kinabukasan, sa probinsya naman ng Pampanga kami dinala ng paghahanap. Animoy tagpo sa nakaraan ang sumalubong sa akin sa San Fernando, Pampanga. Di gaya sa ibang bayan, sinikap ng pamahalaang lokal ng San Fernando na buhayin ang alaala ng lumang train station. Nang magsara ang tren noong 1988, kwento ng mga taga rito, dinagsa ng mga treasure hunter ang istasyon, habang ibinenta naman ang pira-pirasong daang bakal. Ilan lamang ito sa mga naisalba ni Mang Fernando mula sa mga hukay. Ito yung mga na-save kong bricks. Ito, saka yung release ayan. Ano po ito? Mga bricks na yun. May makikita mo yung pangalan nito. Tulad ng ito, San Pedro, Manila. Tignan mo. San Pedro, Manila. Oh, meron pang ibang may pangalan. Ito. Ito hindi ko na nabuo ito kasi ito. Yung iba si Pedic Manila. Si Pedic saka Gruso Prensnado. Parang Gruso Prensnado. Ito. Kukuha mo niyan. Noong 1892 nang una itong itatag, isa sa mga una nitong bisita ay si Dr. Jose Rizal. Ito ang unang hakbang niya sa kanyang misyon na maghikayat ng mga batang Pilipino ng Central Luzon na sumapi sa La Liga Filipina.
Makalipas ang 50 taon, 1942, isang malagim at mapait na alaala naman ang nasaksihan ng mga lumang pader na ito, ang Death March. World War II, naging kuta ng mga Hapon ng San Fernando. Isa si Lolo Ruben sa mga sundalong pinalakad noon mula Bataan hanggang Pampanga. At sa lumang istasyon ng San Fernando natapos ang kanilang Death March. Marami nga namatay dahil sa kuhaw. Oo. Marami pag sumasalo ka, uminom ka sa mga gripo, binabaril ka. Kaya ako uminom ako sa kanal. May water lily. Kaya nagkasakit ako. Ng ano po? Malaria at saka dysentery. Nagkasakit kayo. Pero kailangan pa rin maglakad kahit na may sakit. Siyempre, wala ka naman gagawa. Babakabaril ka. Nang makarating sa Pampanga, akala nila tapos na ang kalbaryo. Pero may parusa pa palang naghihintay sa istasyon. Isinakay sa mga bagon ng tren ang mga bihag, death trains kung tawagin ng iba. Ito yung isa sa mga bagon na pinaglagyan dun sa mga prisoners of war mula San Fernando Station sa Pampanga papunta sa Capas Tarlac. Ang sabi nila, pinagkasya raw dito sa bagon na ito yung mga 60 to 100 prisoners of war kada isang bagon. So, kung 60 to 100, siguro nakatayo lang sila dito. Kasi siguro mga 5 lang kakasya dito. Tapos pag ganun, siguro mga 10 or siksikan talaga yung mga tao. Tapos ang matindi pa, itong mga to, sarado yan lahat. Sarado tong mga ito. Wala silang bintana. Ang only source of air nila, itong mga maliliit na to, na butas sa pagitan ng mga kahoy. Diyan sila humihinga. For 2 hours or more, papunta ng Capas Tarlac. Marami ang namatay sa loob ng mga bagon dahil sa sakit, dahil sa init, at dahil sa gutom. Pero lahat ng dilim may sumisilip na liwanag. Habang nasa malagim na biyahe, kwento ng mga Death March survivors, tumigil sa isang bayan ang kanilang death train. Bumukas ang pinto at nang makita sila ng mga residente sa tabi ng daan, inabutan sila ng tubig at pagkain. Sa istasyon ng tren daw ng Angeles, Pampanga ito naganap. At ito ang susunod kong pakay. Pagdating sa Angeles, may nakita akong nakausling bakal sa kalsada. Riles ng tren ba to? Ano? Riles ng tren? Oo, riles ng Saan tren. yan dumidiretso? Yan, papuntang Clark yan. Sinundan ko ang bakas ng riles. At maya-maya pa, Ito siguro. Ay, ito! Ito kaya yun? nang hinayang ako sa aking nakita, unti-unti nang gumuguho ang pader ng istasyon, nilamon na ng halaman, basura at pambabastos ng iba. Ang gusali na minsang naghatid ng liwanag sa mga Death March survivors, ngayoy basurahan at palikuran na ng iba. Ang destinasyon ng Death March trains ay ang bayan ng Capas sa Tarlac. Dito, may nakita rin akong riles na nakausli sa isang bahagi ng kalsada. Diretso dun sa karinderyan yun. Sinundan ko ang direksyon ng riles, pero sabi ng mga tao, pinagpira-piraso na raw ang mga ito. Ito yung mismo yung relay. Eh, nasa na po yung bakal? Dito. Wala na, ginawa na. Kinuha po nino. Mga tao. Anong ginawa dun? Sa di kalayuan, ilang piraso ng riles ang napansin ko sa barangay hall. Ito po yung release trend po. Ay, Release oo ng nga, trend. no? Opo. Tama! Opo.
Ito po, Ma'am Cara, marami po dito. Marami po siyang kaso noon po. Oo. Nawala na po yung iba, naibenta na po. Ilang lakad pa, mga lumang trabyesa naman ang ginawa ng upuan. Ito yung mga lumang trabyesa nung tren dati, nung Spanish times pa. So, di ba yung tren, diretso siya na ganyan, may riles siya na ganyan, tapos merong mga ganon-ganon na horizontal. Ito yun. Kung pinagpira-piraso na ang riles, mahanap mo pa kaya ang estasyon ng tren sa Capas? Marami nang nagbago sa Capas Tarlac mula nang magsara ang Manila-Dagupan Line. Ang dating daang bakal, napalitan na ng mga bahay. Ang iba, natabunan na ng lahar o binakal ng mga mapagsamantala. Pero paminsan-minsan, may nagpapakitang bakas ng nakaraan. Sinilip ko ang ilalim ng lumang tulay at nagulat ako sa aking nakita. Ito yung trabyesa. Oh my God. Ito, original pa ito, I suppose, itong mga to. Tsaka itong pundasyon na to. Oh my God. So, tingnan mo, yung same bricks nung nasa estasyon. So, alam mong yan, yung pundasyon na yan, original pa yan. It's the same kind of bricks na nakita natin dun sa ibang mga estasyon dun sa San Fernando. Ito? Wow! Mahigit 100 taon na ang mga bakal na ito, pero hanggang ngayon, buhay at matibay pa. Ang tibay ng riles ng tren noon. Makalipas ang ilang minuto, natuntun din namin ang istasyon ng Capas. Ginawa na itong museo, alaala ng mga sundalong pinahirapan sa Capas matapos ang Death March, alaala ng kabayanihan at pagtutulungan. Hindi malilimutan ni Lola Fortunata ang araw na dumating ang mga bihag na sundalo. Yun na lang mga mga magulang ko at mga ang pumupunta doon. Nagdadali sila ng mga pagkain para sa mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ba't mo sila nagdadala ng pagkain? Doon, sa istasyon ng train, binabaynita. Kaya hindi masyadong makalapit sa mga tao. Binabayoneta sino? Yung mga yung mga nagbibigay at saka kung yung mga daw sundalo, kung kinuha niya. Nang matapos ang gera, bumalik ang dating sigla ng riles. Ano po yung itsura nung lugar ninyo doon dati? Masaya! Talaga? Oo, masaya. Bakit masaya? Maraming nagtitinda doon. Maraming tao. At saka yung mga bata noon, nagtitinda ng mga iba't ibang anong konting, at saka tubig. Pero naputol ang masasayang alaala ng magsaraan tren noong dekada 80. Siyempre, malungkot din ako. Kasi naaalaala ko yung mga unang panahon na nandun kami. Masaya. Maraming tao, maraming nagtitinda. Eh ngayon? Wala na sila. Wala na, nagkalat na sa iba-iba. Nagkalat na. Nagniningning ang mata ni Lola Fortunata sa tuwing mababanggit ang daang bakal ng Capas. Pero ang masakit na katotohanan, tila sa mata na lang niya nabubuhay ang alaala ng nakaraan. Sa Hirona, Tarlac, halos burado na sa kamalayan ng tao ang lumang tren. Wala na akong makitang bakas ng riles,
maliban sa ilang poste ng telegraph na dati raw parte ng riles ng tren. So kung susundan natin yan, yung poste na yan, hopefully mahahanap natin yung train station dito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, Ay! Ito! isang piraso ng bato ang aking nakita. Alam ko na kung ano nakasulat dito. Gruso prensado. Gruso prensado, parehong-pareho ng pulang bato na nakita ko sa istasyon ng tren sa San Fernando. Alam kong malapit na kami sa aming hinahanap. Halos lamunin na ng kagubatan ng lumang istasyon ng tren sa Gerona. Sinong mag-aakala na ang mga haliging ito ang minsang nagdala ng progreso sa bayan ng Gerona. Maraming nagsasabi na ang riles ng tren daw ay agent of change. Kung saan daw dumadaan ang daang bakal ay doon din dumadaan o dumarating ang progreso sa isang bayan. Katulad na lang dito sa bayan ng Gerona, ang hawak ko dito yung census noong 1892 compared to the succeeding years. Sabi dito na simula 1892 nung itinayo itong train station na ito ay tumaas ng 75% ang population dito. Kasi simula nang dumating dito yung tren, dumating na rin dito ang progreso, dumating dito ang komersyo, nagbago ang buhay ng mga tao. Pero wala nang nakakaalala sa lumang tren ng Gerona at tila wala na rin silang balak na buhayin itong muli. Parang mabibiyak na siya, oh. Kung hindi nila ito i-restore, guguho na to. Tinuloy namin ang paglalakbay hanggang Dagupan sa dulo ng daang bakal. Pero sa bawat istasyong madaanan, panghihinayang ang naramdaman. May mga ginawa ng barberya, chapel at tindahan. May binahayan. May nilamunan ng halaman. At may mga istasyong isang pader na lamang ang naiwan. Mga dating haligi ng kasaysayan, alaala ng magiting na nakaraan, pinanday ng mahigit 100 taon. Hahayaan na nga lang ba nating gumuho at lumipas tulad ng kahapon? Madami rin pinagdaanan yan kasama bahagi yan ng ating, ating history. So, dapat alagaan natin yan. Parang Intramuros, di ba? Mga train station. Noong nakaraang administrasyon, nilayong buhayin muli ang daang bakal ng Manila Dagupan. Pero matapos mabalot sa anomalya ang kontrobersyal na North Rail Project, sa ngayon, hindi pa tiyak kung matutuloy ang proyekto. Ang importante yung lupa, kami pa rin na may-ari. No? Kasi habang kami may-ari niyan, habang iyan ay hindi nahihiwalay sa amin, pwedeng balikan Sana magkaroon ng magkaroon sila ng paniniwala ulit, ng hope, na i-restore natin ang railway system sa North. In the meantime, with that hope, tumulong sila sa mga ngalaga ng natin, ng right of way natin. Pero buhayin man o hindi ang daang bakal ng Manila Dagupan, sana kahit man lang para sa kasaysayan, atin itong pahalagahan. Minsan nang sinabi na kung nais mong magtayo ng matatag na lipunan, magtayo ka muna ng daang bakal.
Halos lahat ng progresibong bansa sa mundo sa daang bakal nagsimulang magpunla. Sa totoo lang, matagal nang nakapagpunla ang ating bansa. Pero ang punla na mahigit 100 taong pinanday, hinayaan lang nating gumuho sa ating pagpapabaya. Marahil para sa iba, bakal at bato lamang ang mga lumang istrukturang ito. Pero ang bawat bakal at bato ay haligi ng kasaysayan. Sa daang bakal, minsang tumawid ang ating nakaraan. Ito rin sana ang magtutulay sa atin sa kinabukasan kung hindi natin pinabayaan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.